Kung nais mong alamin ang mga lihim ng universe, mag-isip sa anyo ng enerhiya, frequency, at vibration. Wala akong pakialam kung ninakaw nila ang aking ideya. Ang inaalala ko lang ay wala silang sariling ideya. Hayaang sabihin ng hinaharap ang katotohanan at suriin ang bawat isa ayon sa kanyang gawain at mga nagawa. Ang kasalukuyan ay kanila. Ang hinaharap na talagang pinaghirapan ko ay sa akin. Saan mang dako ay walang hanggan. Ang mga puwersa ay nasa perpektong balanse at sa makatuwid ang enerhiya ng isang pag-iisip ay maaaring matukoy ang galaw ng isang universe. Sa universe mayroong isang core kung saan tayo kumukuha ng kaalaman, lakas at inspirasyon. Hindi ko napasok ang mga lihim ng core na ito, ngunit alam ko na ito ay umiiral. Kung ang iyong galit ay maaaring gawing kuryente, ito ay magliliwanag sa buong mundo. Sa lahat ng bagay, ang pinakanagustuhan ko ay ang mga libro. Ang aking utak ay tanging isang receiver lamang sa universe. Sa palagay ko ay walang anumang kasiyahan na maaaring dumaan sa puso ng tao tulad ng naramdaman ng inventor habang nakakakita siya ng isang likha ng utak na nagbubukas patungo sa tagumpay. Ang ganitong mga emosyon ay nakakalimutan ng isang tao ang pagkain, pagtulog, kaibigan, pag-ibig, lahat. Ang bagong ideya ay hindi dapat huhusgahan sa pamamagitan ng kanyang agarang mga resulta. Ang buong biological system natin ang utak at ang mundo mismo ay gumagana sa parehong mga frequency. Lahat tayo ay nagkakamali at mas mabuting gawin ang mga ito bago tayo magsimula. Araw-araw ay pumupunta kami sa aming trabaho sa pag-asang makatuklas. Nagpapasalamat pa nga ako kay Einstein at sa iba pa dahil sa pamamagitan ng kanilang mga maling teorya ay inaakay nila ang sangkatauhan palayo sa mapanganib na landas na tinahak ko. Kung alam mo lang ang kadakilaan ng 3, 6 at 9, magkakaroon ka ng susi sa universo. Ang ideya ay dumadating kagaya ng isang kidlat at sa isang iglap ang katotohanan ay mabubunyag.